Nagbigay naman ng reaksyon sina Senator candidate Tito Sotto at Panfilo Lacson sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Si Rod Lagusan sa report. Naniniwala si former Senate President Tito Sotto III na maaaring magpatuloy ang Senado bilang impeachment court kahit na nakabreak ito. Ito'y kasunod ng impeachment kay Vice President Sara Duterte ng House of Representatives. Once you are a judiciary body, you follow the rules of the impeachment court. And therefore, you must continue with the trial or the impeachment until its culmination. Para kay Sotto, oras na matanggap ng Senado ang Articles of Impeachment ay nai-refer na sana ito sa plenary at kalaunan sa Committee on Rules para kahit nakabreakan niya ang Senado ay maaari itong pag-usapan. Ayon naman kay former Senator Ping Lacson, may constitutional issues na dapat matalakay ng Korte Suprema. Ang una ay kung maaari bang tumawid mula sa kasalukuyang 19th Congress ang impeachment court sa susunod na 20th Congress. Pangalawa dito ay ang constitutional provision na shall proceed forthwith patungkol sa impeachment process. As an impeachment court, hindi naman nagka-act yung Senate as a legislative body. Actually, hindi legislative action ang kinukol pagka-impeachment trial, kundi ibang constitutional body na yan. Iba na yung complexion, iba na yung personality ng Senado. Sa tingin ko, pwede yung crossover. Aminado si Lacson na hindi kakayanin matapos ang impeachment trial bago pa ang Senate adjournment. Maaari din anya na ituring ang election period bilang makatwirang dahilan ng delay. Naniniwala si Lacson na ang impeachment court ay isang continuing body na kahit mapalitan ang miyembro ay magpapatuloy pa rin ito, gaya ng paghawak ng kaso ng Sandigan Bayan. Parehong naging Senator Judge sina Sotto at Lacson sa naging impeachment trial kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Si Sotto ay nakaapat ng termino sa Senado habang si Lacson ay nakatatlong termino na. At pawang bahagi sila ng senatorial slate ng kasalukuyang administrasyon, ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa 2025 midterm elections. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.